Eto pa, mga bossing. Last na natin kay Dado, bago natin ipakita si Duterte, katabi si Trump. Naku, magsisigawan na naman yung mga DDS na to. Duterte! Duterte! O yan. Makarinig ho ng mga ganyang mga balita. Yung mga DDS, mga nauulol na ho yung mga yan eh. Duterte! Wala pala yung si Bongbong nyo eh. Ano? Wala pala si Bongbong nyo. Hindi inimbitahan ni Trump eh. Oh. Di ba? Sabi ni Juno Valderrama, fake news dyan. Dapat sa kanya, sa China. Sabi ni Anjali Star, wag naman po sana, no? Pero baka puro atake sa puso, ikamatay ng mga yan, galit na galit sa inggit kay PBB. Correct. Di ba? Mga kababayan, ay, naku po, Lord. Eto pa. Kay OJC daw, yari daw si General Torre. Asylum, ayoko. Pinatatahimik ako. Meron pang asylum na nalalaman, ano? Sino naman Poncio Pilato ang mag-aalok sa'yo nun? Dating Pangulong Duterte. Yung kampo nila. Diyos ko. General ka, sinusweldo ka ng taong bayan. Wala ka sa hulog. Yung ginawa mo sa kay OJC, sandamakal ng kasalanan mo eh. At haharap. Inaaway si Torre, mga bossing, kasi kinasuhan siya. Di ba? Kinasuhan siya, kaya galit na galit ang ang putrages. Mainit ang ulo. Hindi pa daw siya apektado niya na, kasi ang palabas mga bossing, nitong si Dado, tatawa-tawa lang. Ang palabas ni Dado, wala sa kanya yung kaso-kaso na yun. Hindi niya sineseryoso. Ano? Pero ayan, nakikita na natin ng katotohanan. Nag-visit na visit at apektadong-apektado. Di ba, Ma'am Chris Rose? Sa susunod dito, mga bossing, si Dado, mukha na din ni Roque to. Si Roque, nung nag-iimbestigasyon o nag-iimbestiga doon sa Congress, medyo chabi-chabi pa, mamula-mula pa yung lechon eh. Yung si Roque. Medyo mamula-mula, na-miss ko lang yung lechon. Kayo naman. Mamula-mula pa yung pisngi ni Roque doon eh. Hindi mo alam kung nagba-blush on. Di ba? Ngayon, pag nakikita nyo na si Roque doon sa kanyang mga vlog, stress na stress. Para hong walang goli, no? Kahit bagong ligo, parang ang dungis-dungis ho. kahit na, fresh na po ako, basang-basa pa po ang buhok ko. No, ganun pa. Pero yung itsura, dahil nga po sa sobrang stress, mukhang walang goli. Ano? Ad hominem. Hindi, sinasabi ko lang. Mukha naman walang goli talaga si Roque. Di ba? Mga kababayan, sa sobrang stress, wala kayong pakialam dahil kayong mga DDS, yan naman din ang banat nyo eh. Di ba? Lagi naman din kayo ad hominem eh. Wala kaming pakialam sa inyo. Mag-iyakan kayo dyan kung gusto ninyo. Eto, tuloy mo, Dado. Harapin mo yun, mga kababayan, yung mga kay OJC. Haharapin mo yun. Kala ninyo kung makaasta kayo, kala ninyo kung sino kayo Ang mga... Yeah, si General Torre yan. Nakita mo, umubra ba yung harang-harang ng kay OJC? Wala. Di ba? Wala, hindi umuubra. Ano? Hindi umuubra. Sasabihin ni Dado, akala mo, kung sino kayo makaasta kayo, kala nyo kung sino kayo. Ang tanong, sino ka, Dado? Hindi pwedeng manalo ang mga demonyo. Ang mananalo dito yung mga nasa tama. Kaya tingnan nyo, ano nangyayari sa inyo. Di ba? Sino ngayon ang tagilid, mga bossing? Tama yung sinasabi ni Dado. Hindi pwedeng manalo yung mga demonyo. Ang mananalo yung mga tama. Sino ngayon ang nalalagay sa alanganin? Sino ngayon ang masakit ang ulo? Madaming problemang kinakaharap. Di ba? Sabi ni Hill Obordo, guys, huwag niyong kalimutan na nasa Davao ang crocodile farm. Sinasabi nila, crocodile daw ho yung mga nasa
Congress, mga bossing, samantalang, sila yung hindi makapaliwanag. Sila yung hindi makapagpaliwanag kung saan napunta yung mga confidential funds. Di ba? Tapos ano gagawin sa atin? Magpapa-press con. O, press con tayo. Sige, lapag mo dyan yung press con. No, magsasalita ako. Akala ko naman yung sasabihin doon sa press con, base doon sa pagpapaliwanag ng confidential funds. Wala naman tayo marinig. Ang narinig natin, pugot ulo sa Pangulo. Di ba? Ang narinig natin, pagbabanta sa Pangulo, kay Lisa Marcos, kay, pangalan nung isa, na House Speaker, Martin Romualdez. Di ba? Mga kababayan? Ay, Diyos ko. Sabi, report has been lodged for name-calling people. Tanggalin ko na nga to. Ayoko nang may nagpa-flood ng ganyan Kahit pa kung sino, kung ano yung gusto niyang kahit pa kakampi natin. Huwag kayo magpa-flood. Kahit kakampi namin kayo o kahit na maka-administrasyon kayo, tatanggalin ko yan. Anyway, mga boss, pakinggan ho natin to. Tago na, parang si Buloyski. Gano'n na nga ho ang ginagawa niyan. Di ba? Kaya nga ho wala sa bahay yun Kaya nga shoutout na lang ho sa misis niya yan Sabi ni Noli Binyesa, Mark, matanong ko lang, bakit ang daming gwapo sa Tondo? Totoo yan. Ako, taga-Tondo ako. Diyan ako pinanganak. Baka next year, diyan ako mag-piesta. Masaya ng piesta ng ng Tondo. Nakakamiss nga ako. Tuloy! Huwag kayong mag-worry. Salamat sa suporta ninyo. Yung legal team, inayawan ko. Inoperan ako asylum, ayoko. Pinatatahimik ako, tumahimik ako. Para lang malaman ko sino yung mga kalaban ko. Tagal na ho alam nila kung sino yung kalaban. Simula ho, mga kababayan, nung nagsalita itong si Dado, na yung mga vlogger daw po, sisilaban nila. Yung mga vlogger, i-screenshot nila. Iisa-isahin ho. Pagpapapatayin daw ho nila yung mga vlogger. Doon pa lang ho, nag-umpisa na kami mag-vlog. Pina-screenshot na ho namin ang mga mukha namin. Di ba? Tatahimik ka ba? Saka mo malalaman. Hindi na, ang tagal nyo nang alam kung sino yung kalaban ninyo. Tumahimik ka lang kasi nga, nasa ka na, malapit ka ng serba ng warrant of arrest. Yung mga lalait sa akin para malaman ko kung sino yung mga kaibigan ko. Salamat kay special shoutout kay kay General Ben Jose. Kay General Ben Tambling. Sino pa? Si Lieutenant General Panadero. Sino pa? Si Major General Magbabalot. yung mga kapitbahay nila, yung mga vendor na dumadaan doon sa bahay nila, ginawa hong mga FGF, kaya madami ho sila. Sino pa? Si Lieutenant Magtataho. Magulat ka, nagtataho, lumalakad. Taho! Tapos biglang Oy, Brad! Gumano siya, pabili nga. Boss, hindi tayo magka-Brad. Hindi, FGF ka. lahat na lang na madaan doon sa lugar nila o doon sa harapan ng bahay nila. Oy, FGF ka ha. Kaya pala umabot ng 40 milyon sila Dado. Tuloy. Who is going to represent me? Bok, okay lang, kahit talo ko, okay lang. Maganda nga, matalo ko Kaya kamas-kamasin mo yung yung pagkaka-lawyer mo, kamas-kamasin mo. Yeah. May lawyer ka pala, bakit nagtatago ka? Di ba? At lagi hong sinasabi ni Dado, mga bossing, warrant of arrest agad, hihintay niya o hinihintay niya yung warrant of arrest niya. Bakit hindi mo puntahan yung mga preliminary investigation? Yung mga preliminary hearing. May lawyer ka pala, kakamas-kamasin.
Parang ano lang yan parang ano tawag dito, yung mga hinahalo-halo na gano'n, kamas-kamasin mo yung mga salita ni Dado. Handa matalo ko para lalong mayari itong administration. Self-destruct Ano? Pagka natalo siya, mayayari ang administrasyon. Anong pananakot yan, Dado? Anong kulakuhan yan, Dado? Talo ka nga, ikaw yung papasok sa oblo, tapos administrasyon na mayayari? Mahina logic mo Pag natalo ka, kulong ka. Baka meron ka pang bayad na danyos. Oh, ikaw ang papasok sa oblo. Malilimitahan yung kilos at galaw mo. Paano ang administrasyon ang mayayari? eh. Okay lang, Bok. Huwag kang magalaw, huwag kang magpaka-stress. Huwag mong masyadong galingan. Maganda, matalo ako dito para makulong ako. Gusto ko makulong. Oh. Pagka nakulong ka, kaya nga nagtatago ka, di ba? Takot kang makulong. Para itong administration na to mag-self-destruct. Tapos, ilabas yung kaagad yung warrant of arrest. Akala mo naman, napakalaking tao ni Dado. Akala mo, kilalang kilala si Dado. Ano? Na parang tipo hubang kapag ka nakulong, mag-aalsa ang sambayan ng Pilipino. So kaya ano kaya mga naiisip nito si Dado, At ang lakas ng hangin sa utak. Para ipakita ninyo na walang sistema. Yun ang gusto kong mangyari. Kala ninyong tinatakot nyo kung mga ulul. Tarantado kayo. Hindi ako natakot. Matagal na akong dapat patay. Kahit patayin nyo ako, okay lang sa akin. Uy, Ilang beses na ako dapat namatay. Hindi ako natakot. Bakit ka pa nabuhay? Sabi sa comment, Dado, bakit ka pa nabuhay? Kasi alam ko, gardyado ako ng langit. Gardyado. Malamang kapag pasok mo sa oblo at magkasama kayo ni Buloyski, 100%, hindi lang langit ang may gwardya sa iyo, pati universe. Bakit? Si Buloy ang may-ari ng universe Isama mo na, ibigay mo na din ang kaluluwa mo kay Buloyski. O, di ba? Para alam nyo mga kababayan, kung iniisip nyo, yung mga vloggers na binantaan ni Dado, nasisilaban, na-screenshot, kung iniisip nyo, natatakot, hindi po. Kinikengkoy lang po ng mga vloggers. Ito si Dado. Pinagtatawanan lang mga kababayan. Bakit? Sa tingin nyo po ba maglalakad mag-isa yung mga yan? Na kapag ka nakasalubong si Dado magpapakampante. Hindi ho. Yang mga yan, kung nakikita nyo, sila Mima Alicia, may kakayanan ho yan na kumuha ng mga bodyguard nila. At panigurado ko, simula nung nakarinig ng bantayan, baka kumpleto na bodyguard niya si Mima Alicia. Huwag kayo maingay. Silipin nyo yung mga channel niyan sa Social Blade. Masasabi nyo, naku, kayang-kaya pala nila na mag-hire kahit 8 security. Madaanan man ni Dado, panigurado, may pagtatanggol sila. Di ba? Kaya yung mga pananakot nila, Dado, sisilaban namin kayo. Bago ho nila makakuha o bago po nila masilaban yung mga vlogger na yan, malamang po, lagas-lagas din sila doon sa mga kasama nung mga yun. Ako ng langit. And all these things happening is planned by God, overseen by God. Wow. And you should not be afraid because God will protect each one of us. God will deliver us out of evil. Magbasa ka na ng Bible. Wag kang mag-alala, hindi ka mauubusan niya pag magkasama kayo ni Buloy sa loob. Baka si Buloy pa ang bumasa sa iyo.